Nagbubukas ang pelikula noong 1127 AD nang makuha ng isang grupo ng mga English Crusader Knight ang isang napakalaking red ruby mula sa sinaunang Egypt. Inilibing nila ito sa kanilang sariling libingan, umaasa na walang makakahanap nito. Lumipat ang eksena sa kasalukuyang panahon sa London, kung saan natuklasan ng grupo ng construction ang ilang libingan ng mga kabalyero sa parehong lokasyon. Isang siyentipiko na nagngangalang Henry Jekyll ang nag-imbestiga sa lugar at pinaghihinalaan na ang libingan ay nauugnay sa kwento ni Amanet. Siya ay isang sinaunang Egyptian princess na sadyang tinanggal sa kasaysayan ng kanyang sariling mga tao. Sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa sinaunang Egypt, makikita natin ang kwento ni Prinsesa Amanet na nag-iisang anak na babae ng isang pharaoh. Siya ay pinag-ensayo bilang isang mandirigma at ang dapat na mamuno sa kaharian pagkatapos ng kanyang ama. Gayunpaman, naputol ang kanyang mga plano nang muling mag-asawa ang kanyang ama at nagkaroon ng isang anak na lalaki na naging tagapagmana. Sa kabila nito ay tumanggi ang prinsesa na ibigay ang kanyang mana at nakipagkasundo kay Set, ang Diyos ng kamatayan ng Ehipto. Ipinangako nito sa kanya ang dakilang kapangyarihan kung tutulungan siya nitong kumuha ng katawan ng tao para magkasama silang maging hari at reyna. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng isang espesyal na punyal upang ilipat ang kanyang espiritu sa katawan ng isang tao. Nang mahawakan niya ang punyal, nakakuha si Amanet ng mga kapangyarihan. Ang kanyang katawan ay natabunan din ng mga tato. Ang kanyang mga mata ay naging mamula-mula, at ang bilog sa kanyang mga mata ay nadoble. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto ng kanyang ama at walang awa siyang pinatay kasama na ang kanyang asawa, at ang kanilang sanggol na anak. Pagkatapos ay sinubukan ni Amanet na isakripisyo ang kanyang kasintahan upang bigyan ng pisikal na anyo ang Diyos na si Set. Ngunit bago niya magawa yun ay may mga pari na nakialam at pinatay ang kanyang kasintahan. Para sa kanyang mga kasalanan ng pagpatay sa kanyang pamilya, si Amanet ay hinatulan na maging mummy at ikinulong sa isang sarcophagus. Pagkatapos ay inilibing siya sa Mesopotamia sa isang libingan na puno ng mercury upang pigilan ang kanyang masamang espiritu na makatakas. Ang eksena ay pagkatapos ay pinutol sa kasalukuyang panahon sa Iraq na winasak ng digmaan, kung saan makikilala natin ang dalawang Amerikanong militant na sina Sergeant Nick Morton at Corporal Chris Vail. Kasalukuyan nilang nilalabag ang utos ng kanilang mga nakatataas at pumunta sa isang nayon na dinadagsa ng mga rebelde. Lumalabas na gusto ni Nick na maghanap ng mga mahahalagang artifact mula sa sinaunang mundo na maaari nilang ipuslit pabalik at ibenta sa black market. Gayunpaman, malinaw na tutol si Chris dito dahil maaari silang malagay sa gulo at hindi rin ligtas ang lugar. Hindi nagtagal, ang dalawa ay tinambangan ng mga kaaway mula sa lahat ng panig na may nagpapaputok ng mga baril mula sa lahat ng dako. Sinusubukan nilang lumaban, ngunit naubusan sila ng bala at ang mga rebelde ay napakarami. Nang walang ibang opsyon, nag-utos si Nick ng airstrike upang patumbahin ang mga rebelde. Di nagtagal ay dumating ang ilang sasakyang panghimpapawid ng militar, at ang nayon ay nawasak ng mga missile na inilunsad mula sa itaas. Pagkatapos ay ilang pagsabog ang nangyari na nagpaguhos sa tuktok ng lupa at nagbukas ng isang butas sa ilalim ng lupa. Si Nick at Chris ay nahulog dito, at nakakagulat na natuklasan nila doon ang isang napakalaking sarcophagus na libingan ni Amanet. Dahil masyadong mabigat ang artifact para makuha, ipinaalam ng dalawa sa kanilang commanding officer na si Colonel Greenway ang kanilang natuklasan. Di nagtagal ay dumating si Greenway kasama ang ilang mga sundalo upang siyasatin ang mahalagang nahanap, kasama niya ang British archaeologist na si Jenny Halsey na agad na sinampal si Nick nang makita siya. Lumalabas na nagkaroon ng one-night stand ang dalawa sa Baghdad ilang araw na ang nakalipas, ngunit habang siya ay natutulog ay ninakaw niya sa kanya ang mapa ng lugar na ito saka umalis. Kasunod nito ay kinuha ni Nick, Chris, at Jenny ang kanilang mga flashlight at pumasok sa loob ng nakakatakot na butas upang mag-imbestiga. Pagdating doon ay natuklasan nila ang isang libingan na tila binabantayan ng mga sphinx. Ang kakaiba dito ay ang mga sphinx ay nakaharap sa loob sa halip na sa labas, at maraming mga kadena ang humahawak sa sarcophagus pababa. Sinuri ni Jenny ang nahanap nilang ito at napagtanto na ang mga nilalaman ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Habang sinusuri pa nila ang lugar, napansin nila ang mercury na dumadaloy sa lahat ng dako. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jenny na sa sinaunang mitolohiya ng Egypt ang mercury ay pinaniniwalaan na nagpapahina sa kapangyarihan ng mga demonyo. Nang makita ang nakakatakot na lugar ay kinabahan si Chris at nagmungkahi na umalis sila, ngunit tumanggi ang dalawa. Ikinairita ito ni Nick kaya pinutol niya ang kadena na humahawak sa sarcophagus dahilan upang tumaas ito,
Pagkatapos ay isang malaking grupo ng mga kamelyong gagamba ang lumitaw mula sa kung saan at ang isa sa kanila ay kinagat pa si Chris. Samantala, naranasan ni Nick ang isang pangitain ni Princess Amanet na nagpapasalamat sa pagpapalaya sa kanya at tinawag siya bilang ang kanyang pinili. Ngunit ibinalik siya ni Jenny sa kanyang katinuan at humingi ng tulong na tanggalin ang libingan sa lugar. Pagkatapos nito ay inilagay nila ang sarcophagus sa sasakyang panghimpapawid at tumungo sa London. Si Chris na nakagat ng gagamba ay nagsimulang magpakita ng kakaibang pag-uugali, sinusubukan niyang buksan ang sarcophagus sa hindi malamang dahilan. Nang pagbawalan siya ni Greenway na gawin yon, marahas siyang sinaksak ni Chris. Naalarma dito ang iba pang mga sundalo at naghanda silang umatake, ngunit nakipagbuno si Nick ng baril mula sa isa sa kanila at nagbanta na magpapaputok ng baril kung sasaktan nila ang kanyang kaibigan. Gayunpaman nang sinubukan siyang salakayin ng may sapi na si Chris, napilitan si Nick na patayin siya mismo. Sa sandaling ito, ang eroplano ay binangga ng isang malaking kawan ng mga uwak. Binasag nila ang salamin at agad na pinatay ang dalawang piloto. Naging sanhi ito ng pagkawala ng kontrol ng sasakyang panghimpapawid at mukhang walang makakaligtas. Habang dumadaan ang sandali, iniligtas ni Nick ang buhay ni Jenny sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng nag-iisang parachute na nahanap niya at itinapon siya sa dagat. Hindi nagtagal ay bumagsak ang eroplano sa kanayunan ng Amerika at lahat ng pasaherong sakay nito ay namatay. Kinabukasan ay makikita natin ang mga bangkay ng mga sundalo na inilagay sa isang kwarto, ngunit si Nick na idineklara ng patay ay biglang nagising at pinunit ang plastik na nakabalot sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang sarili at laking gulat niya nang matuklasan niya na wala siyang senyales ng anumang mga sugat o pinsala. Sa sandaling yun ay lumitaw ang multo ni Chris at ipinaalam kay Nick na siya ay isinumpa ni Amanet na naglalayong gamitin siya bilang isang sisidlan para kay Seth. Bago pa siya makapagpaliwanag ay pumasok si Jenny at ilang doktor. Hindi nila nakikita ang multo ni Chris ngunit laking gulat nila nang makitang maayos si Nick. Sa ibang lugar kung saan bumagsak ang eroplano ay dalawang opisyal ang nag-iinspeksyon sa mga patay. Napansin ng isa sa kanila na ang sarcophagus ay nabuksan sa panahon ng pagbagsak. Nakita niya ang mommy ni Amanet kaya tinawag niya ang kanyang partner para tingnan ito, ngunit biglang nagising si Amanet at sinaksak siya sa mata gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay pinatay niya siya at sinipsip ang enerhiya mula sa kanyang bibig. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang pangalawang opisyal at natakot nang makita ang putol-putol na bangkay ng kanyang kasama. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit pinatay rin siya ni Amanet at inubos din ang kanyang lakas. Ang prosesong ito ay nagpabago sa kanya na nagbigay sa kanya ng higit pang mga katangian ng tao, at pagkatapos magkaroon ng kaunting lakas ay inutusan niya ang dalawang bangkay na bumangon bilang mga zombie at maging mga alipin niya. Sa isa pang eksena, sina Nick at Jenny ay nasa isang restaurant at sinusubukan na maunawaan kung paano siya nabuhay muli. Pinasalamatan siya ni Jenny sa pagliligtas sa kanya at ipinaliwanag niya na binasa niya ang mga hieroglyphs sa sarcophagus, pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang kwento tungkol sa prinsesa ng Egypt na si Amanet at ang Diyos ng kamatayan na si Seth. Ipinaalam din sa kanya ni Jenny ang tungkol sa isang sinaunang artifact na kilala bilang ang punyal ni Seth. Ang punyal ay nilagyan ng ruby, at tanging ang kutsilyo na may kasamang bato ang makakapagbigay kay Seth ng kapangyarihan upang makakuha ng pisikal na anyo ng tao. Sigurado si Jenny na nakatago ang artifact na ito sa isang lugar sa Europe dahil ninakaw ito ng mga Amerikanong krusada. Pagkatapos ay dumating ang dalawa sa lugar ng bumagsak na eroplano, ngunit dinala ni Nick ang nalilito na si Jenny sa isang sinaunang abandonadong gusali. Ito pala ang pahingahan ng mga puntod kung saan inilibing ang mga Amerikanong krusada. Habang sinusuri ang lugar, nawala ng malay si Nick at biglang nahanap ang sarili sa loob ng isang simbahan kung saan hinuli siya at pinipigilan ng ilang zombie. Sa sandaling ito ay nagkaroon ng grand entrance si Amanet at tinawag siya bilang ang kanyang napili, pagkatapos ay binasag niya ang isang estatwa upang kunin ang punyal na nakatago sa loob nito. Sinubukan ni Amanet na tapusin ang ritual na magpapabago kay Nick bilang si Seth, ngunit bigla siyang huminto nang mapansin niyang nawawala ang ruby sa punyal. Dumating din si Jenny sa lugar na nakagambala kay Amanet at sa kanyang mga zombie. Ang galit na prinsesa ay nagmamadaling sinalakay si Jenny na nagbigay kay Nick ng pagkakataon na mapalaya ang sarili. Nilabanan niya ang mga zombie gamit ang punyal at nagawa silang matalo, pagkatapos ay tumakas ang dalawa sa lugar at nagmaneho palayo sakay ng kanilang van. Ngunit maraming mga zombie ang lumitaw sa kanilang landas, na naging sanhi ng pagbangga ng kanilang sinasakyan. Kasunod nito ay dahan-dahan na nilapitan ni Amanet ang sasakyan,
Ngunit maya-maya ay maraming armadong lalaki ang nagpakita at binaril siya ng mga bala na may mercury. Matagumpay nila siyang napigilan at tinulungan din ng dalawa na makaalis sa nawasak na sasakyan. Sa sumunod na eksena, dumating si Nick at Jenny sa isang pasilidad na nakatago sa ilalim ng Natural History Museum ng London. Habang naglalakad si Nick sa bulwagan nito, napansin niya ang mga kakaibang artifact kabilang ang isang bungo na may mga pangil at isang may kaliskis na bisig. Sa kalaunan ay nakilala niya si Henry Jekyll na isa palang boss ni Jenny. Ipinakilala ng siyentipiko ang kanyang sarili bilang pinuno ng Prodigium, isang lihim na organisasyon na nakatuon sa pagtuklas at naglalaman ng mga madilim na puwersa. Samantala, si Amanet ay mahigpit na pinipigilan gamit ang mercury na ipinapasok sa kanyang mga ugat upang mapanatili siyang mahina. Pagkatapos ay ipinaalam ni Henry kay Nick na ang kanyang pasilidad ang tanging may kakayahang alisin ang kanyang sumpa, ngunit sinabi ni Amanet na ang kanyang kapalaran ay nakatakda na at ang sumpa ay hindi na mababawi. Samantala, isa pang archaeological team ng Prodigium ang makikitang naguhukay sa libingan ng Crusader. Hindi nila inaasahang makita doon ng Ruby, na nalaman din ni Amanet gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Kaya para makalaya, nagpatawag siya ng gagamba at inutusan itong gumapang sa tainga ng isang Prodigium technician. Sinira ng sinaniban na technician ang bahagi ng makina na nagpapasok ng mercury sa kanyang mga ugat, at nang maglaon ay ipinaalam din kay Henry at sa koponan ang tungkol sa pagkatuklas sa Ruby. Sinubukan ni Henry na iturok sa sarili ang isang serum, ngunit pinigilan siya ni Nick at humingi ng mga sagot tungkol sa kung ano ang balak nilang gawin sa susunod. Inihayag ng siyentipiko na dapat nilang patayin si Nick dahil siya ang sisidlan na pinili ni Amanet upang dalhin si Seth sa mundo. Ikinagalit ito ni Nick, ngunit iginiit ni Henry na ito ay isang kinakailangang sakripisyo para sa higit na kabutihan ng sangkatauhan. Dahil ayaw niyang isuko ang kanyang buhay, ninakaw ni Nick ang serum ni Henry at sinubukang tumakas ngunit ito ay nagpapatunay na isang malaking pagkakamali. May dalawang personalidad pala ang scientist at regular niyang tinuturok ang serum para maiwasan ang transformasyon. Ngunit nawala na siya ng kontrol sa kanyang sarili at naging marahas na personalidad. Nang makita ito ng bantay ay nagawa niyang maitakas si Jenny, gayunpaman, si Nick ay nanatiling nakakulong sa loob kasama ang halimaw na nagsimulang umatake sa kanya. Pilit na sinisikap ni Jenny na sirain ang bulletproof na salamin para iligtas siya, ngunit hindi siya nagtagumpay. Nang ang mga bagay ay mukhang tapos na para sa ating bida, nagawa niyang kunin ang serum at ininject ito sa galit na siyentipiko. Matapos huminahon ng sitwasyon, umalis sina Nick at Jenny sa pasilidad para hanapin ang Ruby at sirain ito. Sa kabilang banda ay napalaya ni Amanet ang sarili at nakapatay ng ilang sundalo, sinipsip niya ang enerhiya ng maraming lalaki sa Prodigium bago kinuha ang punyal ni Seth. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang itim na kapangyarihan para basagin ang lahat ng salamin sa Prodigium headquarters, sumunod ay dumating siya sa libingan ng Crusader at muling binuhay ang mga bangkay ng mga kabalyero. Sa ilalim ng kanyang utos ay mabilis na pinatay ng mga zombie ang lahat ng mga sundalo sa libingan ng Prodigium. Nagbigay daan ito kay Amanet na makuha ang nawawalang Ruby at ibinalik ito sa punyal. Sa ibang lugar ay nakita ni Nick at Jenny ang multo ni Chris na tumulong sa kanila patungo sa kinaroroonan ng Ruby, gayunpaman sa kanilang paglalakbay ay naharang at sinalakay ng mga bangkay ng mga Crusader. Sinira ng mga zombie ang isang pader na naging dahilan upang mahulog sila sa tubig ng imburnal. Ngunit sa kabila ng mga posibilidad, ang dalawa ay matapang na lumaban sa kanila kung saan si Nick ay nagawang atakihin ang kanilang mga ulo. Pagkatapos nilang palayain ang kanilang mga sarili ay sinubukan nilang lumangoy papunta sa ibabaw upang umalis, ngunit sa kasamaang palad ay lumitaw si Amanet mula sa kung saan at pinasok si Jenny sa ilalim ng tubig. Pilit silang hinabol ni Nick, ngunit sa oras na makalapit siya sa kanila ay namatay na si Jenny. Pagkatapos ang isang nagagalit na si Nick ay naglunsad ng pag-atake kay Amanet ng buong lakas, ngunit halatang wala siyang kalaban-laban sa kanya at sa huli ay nasugatan lang. Sinabi sa kanya ng prinsesa na may mga kapalarang mas malala pa sa kamatayan at nasa mas mabuting lugar si Jenny, pagkatapos ay hinawakan niya siya sa leeg at sinabing dapat siyang sumuko sa kanya dahil kapag natapos na ang lahat ay magpapasalamat pa siya sa kanya. Ang kanyang mga salita ay tila nakumbinsi si Nick kaya hinayaan niya ang kanyang sarili na halikan ni Amanet, ngunit ito pala ay isang pandaraya dahil agad niyang inagaw sa kanya ang punyal. Pagkatapos ay nagpasya siyang sirain ng Ruby na umaasa na magwawakas na ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman ay sinubukan ni Amanet na baguhin ang kanyang isip sa pamamagitan ng pagbanggit na kung hahayaan niya ang kanyang sarili na masaniban,
siya ay magiging isang Diyos na may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Nang marinig ito ay tumingin si Nick kay Jenny at napagtanto niyang wala na siyang ibang gusto kundi buhayin siya. Ngunit naiintindihan din niya na ang ritual ay magbibigay kay Amanat ng kapangyarihan sa kanya. Kaya naman pagkatapos ng kaunting pagsasaalang-alang, sa halip ay sinaksak niya ang kanyang sariling puso. Sumailalim siya sa pagbabagong anyo, at ang kanyang mga mata ay naghiwalay sa dalawang hanay. Natuwa si Amanat sa nakita at maingat siyang nilapitan ni Nick, sa palagay niya ay hahalikan siya nito ngunit si Nick ay nagsimulang umatake sa kanya gamit ang kanyang mga bagong kapangyarihan. Madali niyang natalo ang prinsesa, itinulak siya, at sinimulan na higupin ang enerhiya ng kanyang buhay. Sa huli ay bumagsak si Amanat at bumalik sa kanyang dating katawan bilang mommy, sumunod ay ginamit ni Nick ang kanyang kapangyarihan para buhayin si Jenny. Ngunit nang sa wakas ay nabuhay siyang muli, siya ay biglang nawala na iniwan siyang naguguluhan. Pagkatapos ng kaunting paghahanap, kalaunan ay napansin niya si Nick na nagtatago sa mga anino. Ayaw niyang ipakita ang kanyang mukha kahit na ilang beses na siyang tinawag ni Jenny, dahil dito ay napagtanto niya na isinakripisyo niya ang kanyang sarili para iligtas ang kanyang buhay. Maluhaluhang nakiusap si Jenny sa kanya na manatili, ngunit nagpaalam si Nick at umalis dahil alam niyang hindi na siya tao. Ang eksena ay pinutol pagkatapos ng ilang araw, kung saan makikita natin sina Henry at Jenny na nanunood habang ang mommy na si Amanat ay ipinasok sa isang sarcophagus. Ang sarcophagus ay nilagyan ng maraming mercury upang maiwasan na makatakas muli ang prinsesa. Sa ibang lugar sa isang disyerto, makikita natin si Nick kasama si Chris na binuhay niyang muli. Nagtatapos ang pelikula nang ang dalawang matalik na magkaibigan ay sumakay sa kanilang mga kabayo, patungo sa paghahanap ng bagong pakikipagsapalaran. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!